Dahil apektado ng bakbakan sa Iran ang presyo ng langis, ilang hakbang ang iminungkahi ni Senador Win Gatchalian para makatipid. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Immediate solution para kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian ang 4-day work week sa gitna ng nakaambang na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa ongoing Middle East crisis. Instead of 5 araw na sa kalsada, 4 days, 5 mga companies, or work from home para hindi lalabas ng kalsada. Kasi once na lumabas yan, gastos ng petroleum. Tingin niya as a long-term solution, makakatulong din ang electric vehicles. Ang magkagandahan naman, marami na nag-e-vehicles ngayon eh. Ang kagandahan because of the e-vehicle law at tinanggal natin yung duties pag-importation, marami nag-e-vehicles. I think ngayon baka mas marami pang bibili. What we need to subsidize yung public utility vehicle but e-vehicle. Kasi ang nag-e-vehicle ngayon mostly private lang. Dapat tulungan natin yung mga jeep, yung mga postman na vehicle. Kasi in the long term, makakatulong talaga yun. Suportado sa Senado ang pagbibigay ng authority kay Pangulong Bongbong Marcos na i-cut ang excise tax sa langis. Ilang mga senador ang nagsabing paraan ito para mabawasan ang burden sa mga biyahero at transport sector. Ani Gatchalian, may projected loss sakaling tanggalin ito. Around 300 billion ang mawawala. So it's a substantial amount na mawawala. 300 billion across, gaano katagal yun? 1 year. 1 year. So we have to also remember that we came from a very low growth last year. So 4.4%, which is below target. Pag below target kan, effect niyan ang collection mo below target rin. Suhestyon ni Gatchalian, itap na ang contingency fund ng gobyerno. Ang worry ko kasi, we're coming from a slow growth. Baka hindi natin matamaan yung collection natin. So double whammy tayo na walang ka ng 300, hindi mo pa makukolect. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, pag-uusapan pa ito, lalo't may 2 o 3-month reserve pa raw ang gobyerno. Sarado na ang Strait of Hormuz na mahalagang ruta pagdating sa global oil exports dahil kinokonekta nito ang largest Gulf oil producers, kabilang ang Saudi Arabia, Iran, Iraq at iba pa. Nasa 20% ng pandaigdigang supply ang tatamaan. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.